sumasayaw pa siya. Nasaan ba siya ngayon? Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Posa daw. Madam, Nasaan ngayon to? To sa buwangga. Naunsa naman ni may galas Bini Abante. Kana na ang pwede ba pangitaon ng Vice Presidente ning baha ba? Pero wa man gid sa baka-mention Marcos. Wa gid sa ka-mention may galas taga DPWH. Hain man nasaan ngayon ang mali-malitang kwarta? Aligre mga sukit tig paminaw. Mura man natakdan ni anti-clear ning matawhana. Sa may labot ni Sara anang baha din nga wa man dili man na under control niya ng kwartas gobyerno. Ha? Moingon si Bini Abante, Sara po iniingon kini Sara spare tire ni. Mo na nga kanang Office of the Vice President angay kuha ag budget. So kana si Vice President Sara Duterte, wa na mga intelligence funds, mga sukit paminaw confidential funds. Sukad sa 2023 third quarter sugod wa na. Nya di na po sa DepEd secretary. So practically kanang budget sa Office of the Vice President kana lagi na sweldo sa mga staff. Ha? Sweldo sa mga staff because under the Constitution naa man gid ang Office of the Vice President. So doon na mga staff nga naa. Mao na lang nay budget. So walay budget ang Office of the Vice President. Wa say labot mahigala sa budgeting das gobyerno wa. Spare tire lagi siya. Kisa man nag-ingon si Bini Abante ingon sa spare tire na busak wa ag budget. Nya karon og bubaha sa Manila nga spare tire man kamoy pangitaon. Nangita sa mga Sara Duterte ato paminawon tong karon to taodong names iandam tong katotong interview ni Sara gahapon. Kay kanana ang gipangita man sa to asang Buanga Sara oy nibisita mahigala sa mga ospital. Yang gibisita to mga nangamatay dito, kato namatyan mga higala nga kwan. Unya to nag-ibisigar sad mahigala ang Office of the Vice President ug apil. Nagsusi sa dito apil. Pero to nibisita sa mga injured sa hospital si Vice President Sara. Na kining pagbaha sa Manila, sakto na iyang primerong giingon nga pati ang Dios na gagalit na tungod sa baha. So ato pagitaon tong anomalya sa baha. Kisa man pangitaan to sa anomalya sa baha nga may man og ang Office of the Vice President na ay hold and napita nga man ay labot. Tawanan sa mga higala na pamahayag. Sige dong, rewind dong. Tawa, sige. Kaingon ko nga, ako mga amigong pastor, mga maayo man, pero kini, lahi po ng iya, no? O okay naman ang pagitaan, Sara, pero lahi nga, kining issue ha, o man yung pagitaan lagi sa Marcos. Issue for issue lang, ha? Saya ito paminahon, sabihin ni Abante, bibalikan to. Bishop, no? Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Inaalaw niya na yung baha Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Pupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine meron tayong impeachment court dito. Dapat umaharap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video. Sumasayaw pa siya Nasaan ba siya ngayon? Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong ginagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. Humarap ka na. Humarap ka na para matapos nito. Okay, ato patubagon mahigala ang Vice Presidente nga tuwa sa Buanga kay gipangita sa mahigala ni Bini Abante. Ang interview sa ni VP Sara dong ato paminawon kuno dong. Gahapong adlaw mga kagalaan dito sa Buanga. Nanat to sa atong kwan. Sige kuno dong ato paminawon kuno. Okay kene. Hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo bang may ginawang masama, hindi ba totoo yung mga akusasyon. So dapat mabilis yung proseso kasi nga, di ba, sa ating constitution, nandyan yung speedy administration of justice.
Nanisumpay dong, nanisumpay. Hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin. Asa, pos. Nag-iisip yung mga tao na Pos. totoo ba? No? Sige. Kaya ipadali niya yung impeachment, no? Nato usa katong kuan nga, wala man ingon nga awa sa mo atubang ani kay represented man sa by lawyers. Kini mga higalang kang Bini Abante, kung ato lang tanaw ba, intellectual dishonesty sige po ning iya. Og sagol pa okya ba? Makunsa mang vice president dito, mahigala naman siya mga abogado, di pa mapapod iyang time. Muna kung gingon, ang impeachment sa una ni Irap, wa mo tambong si Irap eh. Allowed ba to? Yes, allowed. Man minister nga ang respondent na kada adlaw. Unya kang nang respondent kung imong i-present or dili, ang mga abogado of course kasabot ana, gining ang masa ba moy wasa kasabot sa proseso ato ipasabot. Nya kanang person subject for impeachment, ang respondent of an impeachment case, walay requirement nga motunga gyud ka dito. In fact, kung i-present ka dito sa impeachment court, that is an option of the defense counsel kung i-present ba ka or dili. Para maklaro na to mga sugid tig paminaw. So kini paukya ba nga tanawa, bisan og impeachment dili di gid mo atubang sa impeachment ana. Anang nitubag si BP Sara nga ganina to sa RMN Manila, no? O nya karon ato ibalik may galabi. Ya, apir nito ana sa Buanga Sara na interview. Sige, nanala dong. Okay, atong paminawan mga sugid tig paminaw. Kini niya. Totoo yun kasi fully represented ako ng ating defense team at sufficient yun na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process. Hindi po totoo Sige, yun kana. kasi fully represented ako ng ating defense team at sufficient yun na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process. Okay, so man itubag ni Kwan. Gipangutana siya labot sa pamahayag ni Bini Abante nga ngano di ka matubang didto sa impeachment court, gipangita ka ngano nga imong giisnab ang impeachment court, mo na ang pangutana mga sugid paminaw. Ang tubag ni Sara dili tinuod na nga iyang giisnab ang impeachment court kay fully represented man siya by her counsel. Ang impeachment magud mga higala, kini magud mga kaigsunan, mao gani ang ibalik-balik nga matawag na to, prangka pag istorya paukya ba? Nga tuan na di ay impeachment diri, di gyud matubang ang vice presidente. Di gyud matubang. So ilang impalutaw kay di matubang na hadlok na mo atubang. Mahimo man na mahigalang wa matubang represented by the council kaya ra Manila. Kani-ganing gipatubang mahigala mga bata pa mga nga mga abogado. So ato nga explain og balik nga kini si Vice President Sara Duterte nga mao mga higalay respondent ining impeachment case, walay rules diha sa impeachment trial nga gikinahanglan nga ang respondent nga impeachable official mo tambong sa impeachment trial wa. Straight to the point. Kay ang usa ka impeachable official like Sara, mas importante man niya nga mo suroy siya sa mga tao, makigalubilo siya sa mga tao kung sa mga appeal sa dito sa impeachment, mahigala nga usa may nahimo ang pag-present lang daan o usa ka witness, direct examination pa lang daan, duha ka adlaw na magasto. Sulangan sa oras. So option ka na sa impeachable official nga kiha og impeachment, mutambong ba siya or dili? Fully represented man siya by her lawyers. So no need. Ang impeachment magumigala, ang proseso inani maguna. Ang usa ka impeachable official nga pasakag impeachment, inigsugod sa impeachment trial, kinahanglan nga naa siya mga higalay representative nga naa, mahimo nga siya mutunga pwede at her option, or ang iyang mga abogado mao'y mutunga mo represent niya. Munay rules may gala sa impeachment. Not necessarily nga ang usa ka impeachable official nga mo adto gyud. Kay kini magud mahigala, mahimo bang mao gini kanunay nga ipaukyab kanunay nga wa manhaman siya. Asa man siya? Nga di man siya mutunga. Asa man si
Vice President Sara Duterte. Kana mga kagalaan, nagtuo sila nga mga tao ba, mada mga tao, bitaw nung hindi masamutunga ana. Pero mga tao kay, labi na social media, nya kini atong komentaryo sa mahigala mo, katapsan nga Rita Rupil Banyok maminaw ba kay day mga legal points nga klaro ba. Kay kita magod, natin knowledge sa mahigala sa balao, di na to gamiton, nga ang mga tao di sa kasabot na noon. Ang nga ako, abogado, kumain ko nga, bitaw, si Sarah nga, sa mutunga, kinala mutunga, I am not honest to myself. And I am not honest to the public. Ako na ko microphone diri, musulti ko sinod nga, pwede nga dili mutunga ang impeachable official. Muna kamatuoran. Umuna nga, sakit na nga kamatuoran. Unless may gala, unless ha, o wa kibaw pos bini abante gyud sa role sa kwan. Pero di mo kumutuo sa kibaw day. Kini niya, intellectual dishonesty gani niya. Nga, kawawa naman yung mga staff mo, asa naman ka? Ang mga staff mo, ang imong gikuan diha, ay man ka, kinalang ka mutunga. Ha? Nasaan ang Vice Presidente? Na ay impeachment kuno na. Kanadto pa na mga higala nga pamahayag sa didto pa Squadcom nga level mga kagalaan nga ang mga staff sa Vice Presidente nganong mooy gipaon, nganong mao kuno gi pasagdan lang niya, nganong di man siya mo atubang. Ngana ba? Ang rules man gud sa impeachment mahigala, kadtong usa ka impeachable official nga pasakaag kaso, mahimo nga motunga siya sa impeachment proceedings nga siya nagatubang or ang iyang abogado mooy mo tunga para niya. Mo na i-rules diya mga sugitig paminaw. Mo na nga akong example, kaya to ba, klaro ba lang para makahibaw ang mga tao, lisod magkay imong i-mislead ang mga tao, lisod sa nagkayo. Ang masa mga sugitig paminaw. Mo na nga ang masa makaigalaan, di na to mabasol sila og ganahan sila maminaw des DYHP des tong programa kay magaided man sila klaro, ha? Parilantang Attorney Rufil Banyok kay klaro ning istorya diri. Kilisod man kayo o muingon ko ninyo, bitaw ang Vice Presidente, unsa man na siya di man sa mutunga. Muro di nako kaya nga akong inon akong kugalingon ay. Usa ka na kamatang sa pagpamakat. Straight to the point. Nga kinahanglan gyud nga mutunga ang Vice Presidente og musulti ang mga musulti ana no nga wa kay baw mada na lang kay o makaybaw. Pero umusulti ana nga nakaybaw intellectual dishonesty na. Straight to the point. Nadili ko mo apil ana kay nalabatas kahanginan. Nakahibaw ka pero nagpa guryo-guryo ka.